Bumigay na raw ang ilang flood control projects sa Pampanga dahil sa walang humpay na pag-ulan. Binabantayan din ang mga dam sa gitna ng pagtaas ng level ng tubig. Yan ang agenda report ni Paulo Santos ng CLTV 36. Live mula sa Pampanga. Paulo? Rina, talagang matindi itong epekto ng pagbaha dito sa Central Luzon, particular na dito sa low-lying area ng Pampanga at Bulacan. At sa mga oras na to, base dito sa ating monitoring, umabot na sa higit 400,000 na katao itong apektado ng pagbaha. Katumbas siya ng 148 families na naapektuhan nga dito sa magkakasunod na pag-ulan. Dulot nitong magkasunod na epekto ng Tropical Depression na Luis, Maymay at pinalakas pa ng Southwest Monsoon o itong habagat. Ito ang nakasaad dito sa situational report ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRMC at umabot nga kuring sa 236 na barangay sa 17 munisipalidad itong baha ngayon. Kabilang sa pinakamalalim na naitalang pagbaha, yang ilang bahagi ng Candaba, Macabebe, Mexico, Apalit at iba pang low-lying areas ng lalawigan. At dito sa pinakahuling ulat, nasa 2 hanggang 6 na talampakan yung baha, level ng tubig dyan sa area ng Magumbali sa bayan ng Candaba. Umabot naman sa 2 hanggang 5.5 talampakan dyan sa area ng Caduangtete, Macabebe at hanggang 5 talampakan dyan sa Takasan sa barangay Sapang Maysak, Mexico ay umabot naman sa 2 talampakan hanggang 5 talampakan yung level ng tubig. Sa mga oras na to, yung sitwasyon ng panahon ay kalmado na, hindi ganun na kalakas yung mga pag-ulan na naranasan dito sa Pampanga. Pero totoo, yung ina-anticipate ngayon ay yung pagbaba ng tubig mula dyan sa upstream ng Nueva Ecija at gayon na rin sa bulumuduking bahagi ng Zambales na kung saan apektado rin yung Pampanga 2nd District at 4th District. Corina. So baga, Paulo, merong aftershocks ang Pampanga. Parang aftershock na baha dahil bababa pa yung galing sa karatig probinsya sa inyo. Totoo, Corina, dahil sa mga oras na to, yung area ng Caduangtete o itong Kongdadong Dam umabot na sa 9.7 meters. Talagang extraordinary ito, sabi ng NIA. At yung mga posibleng maapektuhan dyan, yung mga flood control dito sa area ng Pampanga River, yung Barangay Kupang at yung nawasak na area ng Kandating. Sa mga oras na to, atin ding nakumpirma dito sa DPWH kung ano yung estado nitong mga flood control project. Ang sinasabi nila dito sa area ng Kupang nasa 50% na inaayos o yung kabuang completion nitong flood control na to, slope protection to, Corina, na nagpoprotekta sa Pampanga 3rd District. So Paulo, yan ba'y kumpirmado? Kasi parang wala naman tayong nakukuhang mga report mula sa DPWH kung ano na ba ang estado ng lahat ng mga flood control project na nabuko nila, ng mga substandard, ghost project, o kaya gumuho na ulit. So kayo ba'y nagbabantay dyan? Kasi kung ito ay hihintayin natin yung isang buong taon, dapat sana'y sapat na, naabutan na naman tayo ngayon ng malakas na ulan. So ano ang sinasabi sa inyo ng lokal na pamahalaan dyan? Bakit ganyan pa rin ang Pampanga? Alam mo, Corina, itong lokal na pamahalaan, particularly itong provincial government ng Pampanga, totoong nagbibigay ng real score dito sa mga flood mitigation project ng DPWH kung totoo talagang nagsisilbi. Dahil sa kanilang obserbasyon, itong mga dike, papatid-patid hindi kumpleto ito. Kaya hindi tunay na nagsisilbi sa komunidad. Lalong-lalo na itong tail dike dyan sa area ng Catalina, area ng Pampanga 4th District, na nakikita natin mano-mano yung sandbagging ng ating mga kababayan para protektahan itong slope protection na kaninang madaling araw napakalakas ng agos ng tubig dyan. At sa panawagan ng lokal na pamahalaan sa DPWH, dapat talagang magkaroon ng pagsusuri at master plan sa mga flood control project, lalong-lalo na sa low stream ng Pampanga. Okay, mag-iingat kayo dyan, Paulo. Pakinggan mo ito dahil susunod makakausap naman natin ang inyong gobernador. Maraming salamat. Paulo Santos, nagulat live mula sa Pampanga.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.